Nahaharap na naman ang aktres sa panibagong isyu. Si Nadine, pati ang kanyang non-showbiz partner na si Christoph Barrio ay nagkomento sa isang viral video sa Davao, kung saan hindi raw maayos ang pagkatrate sa malaking ahas o sawa, na nadakip sa Comontian Road, Davao City. Diba, di malagpot na sa auto. Sa video, pinaikot-ikot at hinagis sa semento ng isang lalaki ang sawa. Ang couple ay kilala sa kanilang mga advokasya, at isa na rito ang animal welfare. Dahil rito ay napareact si Nadine at si Christoph, at kinondena ang pangyayari. Ayon sa ulat, naglabas ng saloobin ang couple sa kanilang Instagram. Sa post ni Christoph na nare-share din ni Nadine ay happened the other day, and it's hard to unsee. This was a terrible and cruel act to witness. I commend the justified, horrified reactions of most people who saw this. I truly wish someone had stopped that person immediately. Dagdag pa niya, hindi raw niya maiwasang isipin na kung aso o pusa ang inaapi marahil ay agad na nakialam ang mga nakakita ng walang pag-aatubili. Iyon ay isang bagay raw na dapat pag-isipan. Anya, all animals including those that may be harder for us to relate to, like reptiles, feel pain and suffer. We cannot allow ourselves to treat animals as mere objects. This is why animals deserve rights and protection. Sa kanilang joint statement, we share this planet with wildlife, and when animals enter human spaces, the normal human response should be mercy and compassion, not fear and cruelty. Ang couple ay active animal advocates, kilala sila sa pag-promote ng veganism with people for the ethical treatment of animals o PETA, rescuing puppies, at pagkondina laban sa animal cruelty. Umalma ang mga netizens, lalo na ang mga Davaoenyo, anila, Davao na naman. Dinepensa ng isang Bisaya na social media influencer na si Tio Moreno ang lalaki sa video, at challenge si Nadine at ang boyfriend nito, kung paano raw ang tamang pag-rescue ng sawa. Saad niya, "Go President Nadine, huwag puro chika, prove to all the Davaoenos you can rescue a python humanely." Kinondina din ng influencer ang pag-promote ng aktres ng sugal. Anya, as a human, okay lang kay Nadine na mag-promote ng sugal. At di pa dyan nagtapos ang kanyang pagbatikos. Anya, our mother, queen of gambling promotion in her animal protector era, but it only matters if it's in Davao, of course. Isang online casino ang pinopromote ni Nadine. Siya ay naging brand ambassador ng Big Win 29. Ito ay isang PAGCOR licensed online casino platform sa Pilipinas. Nagpost siya ng promo para dito sa kanyang social media noong 2024. Maraming netizens at tagahanga ng aktres ang dismayado at nagkritiko dahil sa pagpopromote niya ng gambling, lalo na't kilala siya sa iba pang advokasya gaya ng environmental at youth empowerment, at hindi ito inaasahan ng iba. Naganap ang insidente noong January 19, 2026 ng gabi, pagkatapos ng malakas na ulan. Ayon sa ulat ng Sunstar Davao, sa araw nang nag-upload sa video, na si Sarinaz Amerson, ay hindi niya alam paano napunta sa daan ang sawa. Bumaha raw sa lugar na iyon dahil sa malakas na ulan. Marami ang naawa at nasaktan pagkakita sa video, at sinuportahan sina Nadine at Christoph, na sana raw ay nire-report sa tamang ahensya at hindi sinaktan ng ganoon. Hindi raw poisonous ang sawa, di gaya ng cobra. Kasalanan naman din naman raw ng mga tao kung bakit lumalabas ang mga malalaking ahas sa kalsada. Sinisira umano ng mga tao ang natural habitat nila. Hindi naman sang-ayon ang ilan. Delikado pa rin daw ang ahas, at may mga insidenteng nakakapatay din sila. Natural instinct raw ng tao ang ginawa ng lalaki. Mas mabuting unahan raw ang sawa, kaysa makakakagat pa raw iba lalo na sa bata. Tinawag din si Nadine ng ilan na ipokreta at may misplaced sense of advocacy di umano. Kaya lang raw ito nag-iingay at nagkukunwaring advocate dahil sa Davao ito nangyari, kung sa ibang lugar raw ito naganap, panigurado raw na tahimik lang sila. May bahid kasi raw ng politika ang komento ni Nadine. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like,
subscribe, e-share at magkomento. Hindi ito ang unang beses na na-viral ang couple. Noong nakaraang taon, isiniwalat ni Christoph ang anomalya sa Siargao. Sila raw ni Nadine ay tinangkang hingan ng 50 milyong piso ng ilang taon. Ito umano'y konektado sa lokal na politika. Ayon sa kanya, may kaugnayan ito sa kanilang pagtutol sa isang kontrobersyal na bridge project at iba pang development issues sa Siargao. Tumanggi raw silang magbayad at mariing tinuligsa ang umano'y korupsyon. Naintriga din sila sa pinatayong resort. May mga reklamo mula sa mga awtoridad tungkol sa ilegal o walang pahintulot na konstruksyon sa baybayin. May anong di autorisadong reclamation at construction activities sa baybayin malapit sa Secret Beach. May ginawa raw silang shoreline works na walang tamang permits na kinakailangan sa loob ng Siargao Islands Protected Landscape and Seascape o SIPLAS. Nadawit dito ang Maison Bacana Resort nila sa General Luna, na isinailalim sa investigasyon ng DENR at pinatigil dahil umano sa kakulangan ng permits. Pero hindi naman ito tuluyang isinara kahit may nakahaing reklamo dito. Kasalukuyan, ang Boutique Hotel nila na may 4 na luxury private villa ay patuloy pa rin itong tumatanggap ng guests at bookings. Binatikos din sila online kaugnay ng isyo ng pagkasira ng coral reef sa Tuason Beach. Naglabas ng pahayag si Nadine na wala silang kinalaman sa nasabing proyekto at masakit para sa kanila ang paratang dahil mahalaga rin sa kanila ang kalikasan. Itinanggi rin ni Christoph ang pagkakasangkot at nilinaw na hindi konektado ang kanilang restaurant, ang Verde Siargao sa proyektong sinisisi sa reef damage. Nagkakilala sina Nadine Lustre at Christoph Barrio sa Siargao at matagal na silang magkasintahan. 2021 nang sila'y magkakilala, at Enero ng 2022 nang opisyal na naging sila. Sa ilang panayam, sinabi ni Nadine na malalim ang kanyang commitment kay Christoph at nabanggit pa niya na kung sakaling maghiwalay sila, posibleng hindi na siya pumasok muli sa ibang relasyon. Anya, isang Prince Charming si Christoph para sa kanya. Open naman sila sa pagpapakasal, pero hindi pa nila ito pinagpaplanuhan. Ang kumpirmado lang, ay kahit 32 taon na si Nadine, ay ayaw niyang magkaanak. Hindi siya handa sa responsibilidad na kalakip nito. Kahit na hindi na under sa malaking network ang aktres, ay hindi ito nawawalan ng proyekto. Ang latest movie nito ay Call Me Mother kasama si Vice Ganda. Si Nadine Lustre ay opisyal na nominado para sa Movie Actress of the Year sa pelikulang Call Me Mother, at nominado din siya sa Sexiest of the Year sa 7th VP Choice Awards. Ngayong taon, ay may aabangan muli sa kanya, ang pagtatambal nila ni Alden Richards sa pelikulang Love, Siargao. Komento ng ilang netizens, ay baka si Nadine umano ang pinatatamaan ni OG Diaz, na dapat raw ay laliman ang dedikasyon sa pag-arte, at aralin ang karakter na pino-portray. Sa pahayag ni OG, hinahamon niya ang ilan na huwag lang gawin ang acting for the money o para lang trabaho. Ito raw ay isang general message sa buong industriya. Wala namang binanggit si OJ kung sino ang mga artista na tinutukoy niya. Pero dahil sa isyu ni Nadine ngayon, ay siya ang tinuturo ng mga netizens.